mas nauunawaan ko yung pinanggagalingan ng emosyon eh. Alam nila yung mga kalokohan namin. Chaotic yung mga information na makukuha mo eh. Feeling ko, alam ko na lahat. Ang yun yung narinig ko, hindi yata tumatanggap ng lalaki. Parang, sige, basta ma-shoot mo ng malinis yan, bigay mo sa akin, ako bahala ako. Itatapon mo lahat yung napag-aralan mo. Yung iyak ng tatay, hindi naman yan lalabas sa tamang okasyon lang or ordinaryong okasyon. Pagka may struggle ako sa personal life ko, iniisip ko yung struggle nila before eh. Magpalaki ng 8 anak, hindi biro yan. So, itong mga sinushoot natin eh, balang araw magiging alaala yan eh. Ganda nung gabi natin, ano? Oo. Star-studded. Grabe, simula kasi ng taon eh. Kaya kailangan medyo mabigat talaga. Yun nga sa comment ko, parang, sarap ng pakiramdam. I mean, ako first time ngayon. After last year. So, very exciting. Oo, yeah. Oo nga, no? First time mo ulit after last year na episode. Oo, tagal. Cheers muna tayo, guys. Cheers, Bago tayo- cheers, cheers. Ayan, cheers, cheers. 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 Thank you, Manila Craft, Manila para sa baso. Oo. Ayan, maraming Ayan, salamat. In spirit. Next time may kulay na to. Yes, oo. Namimiss ko na nga eh. Oo. Ano ba yung pinaka-paborito nyong inumin sa Manila Craft? Ako, syempre, yung Ursula. Ursula. Purple. Oo. Ako yung ano, yung sapin-sapin. Yung okay din yun. Oo. Matamis. Anong pangalan nila dun? Hindi ko maalala. Oo. Basta Next yun. time, papadala yun. Oo, Yun. yun. Paborito ko yun. May nag-comment, bali daw yung bilang mo. 2 years na daw. 2 years na. Oo, 2 years na. 2 years. Magto 2 years. Ito 2 years. Oh. This year. Grabe. Oh. Ganda naman eh. Talagang pagka maganda yung produkto mo, Hindi mo tinatangkitat. na nabibilang. Oo, hindi na nabibilang. Mabilis na yung panahon. Mabilis yung panahon niya, no? Tsaka maganda kasi yung Yeyo, sobrang relaxing pag umpo ka dun eh, pag nagkape ka dun. Oo naman. Oo. Totoo. Favorite ko yung ano nila, yung Ice American. Ice Americano. Actually, pagka may guest dito, bro, dumadaan muna ng Yeyo, nagkakape. Oo nga eh. Oo. This Ayan, ice, oo. pepe. Ano yun? Yes, so. Matic yun. Wala bang 10% yung mono ko? Si Madad Boss favorite Jet? yung Cloud. Cloud. Yung cloud. Ayan. Masarap yung kape nila. Tsaka yun nga, nag-ano na rin sila sa event. Tsaka yung mga friends natin ng mga coordinator dyan, yun na, alam nyo na yun. You do know what to do, no? Yeyo is the place to be. Di ba? Yeyo Coffee. Yan. Bakit Yeyo? One time na lasing si Che noon. Tapos, Ang ganda. tinawag niya ako. Medyo tipsy na siya. So, tinawag niya ako na Yeyo. So, medyo ano yung tone niya noon eh, nung time na yun. Alam mo na, medyo sexy tayo. Hindi, joke lang. Ano yun, favorite, nasa lyrics nung favorite na band, or parang K-pop group ng daughter ko. So, habang nag-iisip kami nung name, lagi niya kasi nire-request yun pag nagro-road trip kami, yung band, yung K-pop group na yan. And then, habang, parang ilang buwan yun, isip kami ng isip, wala kaming maisip ni Che. Hanggang sa, nung tumutugtog yun, ang title nun, Cookie by New Jeans. New Jeans. Meron doon Yeyo, paulit-ulit. Yeyo. So habang nag-iisip kami, tumiming na tumutugtog sa namin, sa Spotify. So doon siya na. Ganda, So, ganda. bakit Ganda. ba't di na lang itong Yeyo? Oo. Tsaka katunog din ng pangalan niya, Leyo. Oo. Pero hindi ko kasi alam yung banda na New Jeans na ay yung K-pop na yun. Pwede mo bang kantahin yung Yeyo? Yung part lang na yun. Kahit yung part lang na yun. Yung dapat gagawin ko, iniwasan mo. Pero galing no, kasi yun nga, kasi parang branding din Leyo eh. Actually, kilala nyo si Leyo as Leyo. Kami, kilala namin siya as Iko. 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 Yan, tawag namin sa kanya, Ko. Kasi yun yung tawag nung mami tsaka daddy niya eh. So, nadamay na rin kami. Nito ko na lang nalaman, nung tayo siya ng Notion na mission, no, Leyo pala yung pangalan niya. Sabi ko, ba't Iko? Bakit nga pa Iko? Sa second name ko. Parang yun eh. Federico. Kiko. Kaya Yun yung pala. tawag sa akin. Oh, nice. Nice. Origin stories eh. Oo. Hindi kasi, yun nga eh. Tagal kong kasama yan dati sa shoot eh. Tapos, Leyo, ako ng Iko ako ng Iko eh. May Leo pala siya. May Leyo pala siyang pangalan. Ayan. Brother, kwento mo naman sa akin.
or sa amin na ano ba yung paano ka ba nagsimula sa videography? Although syempre yung family mo naman galing naman talaga sa gantong business, no. Pero kasi bibihira yung talagang sumusunod, no, sa tapak nung father or yung mother niya or sa family business. Normally yan pag may anak ka, medyo iba yung hiling yan eh. Iba na pupunta yan eh. Bakit ka napunta rito sa wedding videography? May sumasagot. Pero kumakapuan dito. Actually, ako maswerte rin ako na actually yung interest ko sa videography nag-start way back as in maliit pa lang kasi maswerte rin ako na lumaki ako sa ganung environment Yun yung parang Bulambul na ako. so napapalibutan kami yung bahay namin napapalibutan ng mga beaches, mga ganun. So meron kaming editing room, nag-invest si Papa ng editing room ng editing device. And tas nandun sa kwarto namin mismo yung editing room, si Kuya Bob nag-edit, sila Kuya Rupert, sila Kuya Romel. So nandun, lagi ko napapanood yung mga celebration ng iba't ibang celebration sa town namin, sa bahay namin sa Angono. So, doon na yung interest ko doon sa videography. Nag-start talaga bata pa lang parang alam ko na yung gusto kong gawin. Ganda. Kasi normally katulad ng mga anak ko, wala masyado iba talaga yung Pero yun nga, kung na-immune ka ron sa ganung environment. Oo, kasi parang matutulog ka na lang. May nag-i-edit kasi nandun siya sa room namin walang ibang space Oo. Tapos naalala ko pa noon yung editing nila noon, Videonics. Yan, yung video niya. Inabutan niyo ba yung Videonics? Hindi ko inabutan yun. Ano yun? Yung parang yung 80 mini natin ngayon na may switcher siya. Tapos VHS yun. Naalala ko pa noon, nagsushoot ako sa kanila, puro kami bata. Tapos si Leo minsan nag-a-assist. So, walang tiwala sa amin, yung kukunan namin. Kasi nakatingala lagi yung camera. Ang lilate namin pero kasama naman sila Tito Bert, so nag-guide naman kami ng maayos. Tanda ko nga, favorite niya yung yung mga dibu. Yan. Oo. Narating sila nun, babango nila Kuya Marvin, nila Kuya yan, talagang 18 roses. Oo, 18 roses. Siyempre, putya, dibo yun eh. Dibo yun Kumbaga, medyo kaedad mo ng konti yun dahil parang kami no, high school. High school kami nun So, sabi, mga chicks to Diba? Baka makadagit ng medyo. Opportunity. Oo, di ba? Ilabas ang bench 8. Bench 8, no? Tsaka CK1. Yeah. Social na yun. Social na yun. Siyempre naman, may tita ako sa abroad, no? Ayun. Yung tita ko sa abroad, pinapadalang kami niya. Nagpapadala. Putya. Pare, pormahan dati, bata kami, high school. Nautica, polo sport. Social. Pero malalaki. American size. Pero syempre yung dati, uso nun malalaki yung damit mo. Ganun. So, ganun na yung pormahan namin. Pero yan, si Leo kasi sobrang bait nito na bata, no? Habang lumalaki to. Ewan ko ngayon kung mabait pa rin. Mabait Pero- na. Hindi, mabait to. Pero brother, yun nga, natuto ka, yung environment mo, photo and video, paano mo sinabi mo sarili mo na magpuput up na ako ng sarili kong studio like yung Notion in Motion? Way back kasi yan 2007, after 2007, yun yung parang yun yata yung first celebrity ni Kuya Bob, celebrity wedding, kung tama yung pagkakatanda ko. And then, pa lang ako nun kakagraduate lang ng high school. Tapos, after nun, sinasama na ako nila Kuya Rupert, nila Kuya Romel sa mga gigs, sa mga freelancing gig yan. Kala Sir Wally Gonzales, iba't ibang studio rin. Then kay Kuya Bob. Tapos sasama rin ako kala Mayad hanggang sa yung experience na yon parang yung freelancing era ko noon time na yon parang dami ko natutunan sa iba't ibang studio. So, yun, parang sabi namin ni Rupert, tsaka nila Albert nun, bakit di tayo mag-try lang natin, parang subukan nating magbuo ng studio. So, yun. So, year 2012, dun kami nag-decide na buuin yung Notion in Motion. Tapos,
yung pangalan nun parang nanggaling pa sa ano eh, parang nanonood ako after ng shoot natin nun actually sa Cinemaworks. So pag uwi ko, inon ko yung TV tapos merong palabas sa mix sa ano eh, yung music channel. Mix. Parang mix channel. Sa ano, Ah, channel 23 yan. Parang may mga ads doon na parang may sinabi doon na parang ways to ano your creativity ganyan tapos put your notion in motion or your ideas in reality, parang yun yung meaning niya. So Ganda. doon namin na ano yung name, nakuha yung name. Ganda nun. Ako, yung Cinemaworks, di ko alam kung paano ko nakuha yun. Basta may cinema lang. Origin, Yeyo, yung notion motion. Dumarating eh. Dumarating lang eh, parang Oo. kung ano lang May yung bumubulong sa TV, sa radyo. Kayo, paano mo na, yun nga, nakwento mo na yung Stellar Story, no? Kwento mo ulit. Oo. Hindi, galing lang sa favorite ko rin na song, which is yung Stellar na kanta na Incubus. So, and then, syempre, that time, gusto ko lang naman yung melody nung song. Pero yun nga, nag-deep research din ako. Tapos, yun, which is maganda naman yung meaning, ganyan. So, hanggang sa, tapos yung story, parang, yun nga, every time, parang feeling ko, every weddings din naman na sinushoot is, parang, story talaga siya. Parang iba-ibang story siya. So parang para sa akin, lahat nung any weddings, lahat yun maganda. Lahat yun great para sa mga couple. So yun lang. Very Stellar. Yes. Yun lang. Stellar Stories. Yun, kanya-kanyang ano no? Kanya-kanya kung saan nakuha yung yung pangalan ng studio. Basta ayoko lang ng pangalan ko kasi nga very yung pangalan ko Yun ang tanong, Pinoy, origin. locals. Hindi. Pangalan, di pinag-isipan yan eh. Totoo yun. Okay na to? Okay na. Hindi, pero totoo pagka pangalan mo yung studio mo or yung company mo, mas trustworthy. Personal, tapos mas madali siyang buhatin, mas madali siyang pasikatin. Kasi name mo siya. So, yung kliyente mo is magkakaroon ng trust na hindi nito sisirain kasi siya yun eh. Diba? So, unlike yung photo and video na magagawa ka ng, mahirap siyang gawing brand, kumbaga, i-brand. Tsaka mahirap mag-isip talaga ng name. Sobrang hirap. Parang nakatatlong palit pa ata ako ng name bago naging Stellar. So, yun. Hirap eh. So, pagkatapos nung Notion in Motion na pangalan, nag-put up kayo ng business. Ano yung, may struggle ba na kayo pinagdaanan? Or dire-diretso smooth sailing lahat? Of course, yung first year, January yun 2012 ni-launch namin. And then, wala pang pumasok na na bookings. Parang until siguro mga third quarter or fourth quarter na ng 2012 yun So, tuloy-tuloy pa rin yung pag-freelance namin ni Rupert, ni La Albert, ganyan. Mag-shoot kami ang time na yon 2011 yun na-experience ko din na makapag-shoot kay Direk Marnie Manicad yun. More on naman yun, mga TV show, car, Turbo Zone, yung home base yan, about mga real estate naman, mga ganyan. So na-enjoy naman yung experience tsaka yung struggle nung pagkuha ng kliyente. Medyo tagal niya rin kasi bago parang year 2013, siguro mga second quarter ng year 2013, dun pa lang siya Nagkaroon talaga ng talagang Kasi parang ang bookings, 'di ba, parang usually 1 year. Oo. Tsaka sila. Totoo yan. Dun pa lang. So masaya kami nun kasi meron kaming Kuya Bob Nicolas di ba? So parang pagdating sa equipment, as long as wala siyang shoot, sige, gamitin nyo yan. So, Nice. yung mga first film namin, kahit bagong studio kami, meron kaming crane. Yung very, namin, yung output namin, nagagawa agad namin ng maganda kasi nga, meron kaming available equipment So, yun yung kinagandahan nun. Nabanggit mo si Bob, no? Kasi syempre si Bob isang wedding lang tinatanggap niyan Yes. Until now, di ba, one wedding a day lang siya. Nakatulong ba si Bob? Halimbawa, may nag-inquire sa kanya, hindi niya na kaya accommodate, pinapasa sa inyo? Meron, may time na gano'n. Actually, yung ibang client niya gano'n. Pagka hindi na siya available, pinapasa sa amin. Ka-available kayo ng gantong date, ganyan. May
inquiry ako, di ko na matatanggap. So, yan. May mga ganun din pagkakataon. Ang galing, no? Kasi yun yung maganda ron eh. Parang yung market mo, ando na kagad. Hindi mo na kailangan gapangin yung sa baba. Although yung presyo mo, hindi naman ganun kamahal. Siyempre, nagsisimula ka eh. Pero yung mga market mo, kasi ganun yun eh, di ba? Pagka nakapag-shoot ka nitong isang big wedding na to or magandang kasal, ang ganda niyang portfolio, tapos yung mga friends nun, yung circle of friends nun natuwa, mapupunta na sa inyo, di ba? So, kaya ang bilis din ng proseso eh. Kaya nung lumabas yung Notion in Motion, hindi naman dahil Nicolas yung apelido ng mga nandun eh. Dahil din sa mga kliyente, tsaka rin din sa trabaho nagbinibigay nila eh. Quality eh. Oo. I think naging advantage din yung, I mean, syempre nandun na sa pamilya. Pero, I mean, kuwari, ibang version naman. Like, ikaw, Boss Marby, di ka naman pamilya nila. Oo. Pero being in that environment na napapaligiran ka ng creative, ng ito yung ginagawa. Parang, kumbaga, ikaw na lang din hihintay siguro minsan eh, na parang mag-step up. Oo. Kumbaga, ibigay mo yung flavor mo. And I think ganun din ang nangyari sa kanila. Kumbaga, may distinction naman din eh from kay Kuya Bob. And then yung work ng Notion in Motion. Oh, actually malaking ano 'yun, malaking influence sa amin yung mga first weddings talaga namin. Yung approach namin is talagang leaning towards sa ano eh kasi yun yung doon kami aral eh, yung approach talaga ni Kuya Bob. So yung pag-navigate nung pag-create nung sarili naming style, yung mga first year, syempre parang ano pa yan eh, parang yung early phase ng ano namin, more on ano pa eh, more on emulating kung ano yung nakasanayan namin, ganyan. And then later on, nag-experiment na kami ng kung anong pwede nating gawin, kung anong pwede nating baliin, anong pwede nating idagdag na elements dun sa ginagawa natin. So, ganun. Hanggang sa nakabuo na kayo ng mark na sa inyo talaga. no? Yes. Iba eh, iba yung trabaho rin nila Leo eh. Parang ngayon nga, puro anamorphic na yung nakikita ko sa inyo na ano eh. Iba rin yung kulay. Diba? Yes, may oo, sariling nag-iba yes, yung may sariling grading 'yan, yung Notion in Motion. May sariling grading si Bob, 'di ba? So magkaiba kayo ng proseso. Although nung una, syempre, hindi na mawawala 'yan eh. Kahit naman sa amin eh. Mangungopya ka talaga, 'di ba? So ano ba yung nag-work? Ganun 'yan eh. Parang ano ba yung nag-work? Sige, copyin ko nga 'to, lagay ko nga sa video ko, 'di ba? So pero eventually, habang dumadating yung panahon, makaka-create ka ng sarili mo. Yes, yes. At dahil dyan, so dahil nga, Gusto ko yun. dahil nga din nga na syempre nagbago na rin yung style niya, no? So, tanong ko na lang din, so dahil ngayon din, ito recently, last 2025, di ba? Nag-aral ka sa MOEL, no? Ng film, no? So, ano sa tingin mo yung yung advantages nung nag-aral ulit na sa film school, no? So, paano niya na influence yung pag storytelling mo ngayon, yung approach mo sa weddings, ganyan, nakatulong ba? Hindi na lang siguro in weddings, in your shooting style in general na lang. Oo, kasi yung mga ang dami ko actually na-surprise din ako kasi ang dami ko rin naririnig, ba't ka ba mag-film school? Parang di mo na kailangan. Kasi parang that time, ilang years na rin yung Notion. So parang kahit papano, well-established naman siya. So, parang marami rin nagtanong sa akin bakit daw kailangan ko pa mag-film school, ganyan-ganyan. So, pero para sa akin, ang lalim pa kasi ng ang lawak niya sobra eh. Ang dami, hanggang ngayon, ano pa rin eh, parang mananatili ka talagang estudyante sa film kahit makabuo ka na nga ng pelikula actually eh. So, yung kung paano yung na-influensyahan yung perspective actually nag-iba after ng Mowel Fund. Sobrang yung pag-unawa ko sa paggawa ng pelikula, yung pag-unawa ko sa mga frame, especially yung mga natutunan kong elements diyan, yung pagiging intentionality, yung bawat frame hindi siya basta sinut lang. hindi siya basta nag-wide ka, may explanation eh. Parang hindi ka bakit ka nagzo-zoom in, bakit ka nagzo-zoom out, bakit kailangan handheld, bakit kailangan gimbal. So maraming ganun akong natutunan sa part na yun eh. Tapos, yung story structure, kung paano binubuo yung usually, di ba, may beginning, middle, end. So, medyo maraming similarities din eh, na ma-apply mo sa wedding eh. Yung
kung paano natin buuin yung mga SDE. Yes. Siyempre, meron tayong may beginning, middle, and then yung visual treatment. Kung anong meaning, bakit ganito yung kulay mo, bakit ma-blue, bakit mapula, or yung choice mo ng lens. Dapat may purpose. So, kung unlike before, basta lang ako shoot na dahil maganda 1.4. Kailangan ko to basta basag ganyan. So, after ko mag-mowel, nag-iba yung pananaw ko sa mga ganun eh. So, sobrang dami. Ang dami pa actually. Pag-usapan natin yung film language yung sinabi mo kanina na bakit ka magsusum in, bakit ka mag-zoom out. Actually, hindi naman yun yung term eh. Parang push in yan eh sa sa film language, 'di ba? So, bakit nga ba? Bakit ba ano ba yung explain mo sa amin pag magpo-push in ako, ano yung ibig sabihin nun sa viewer or gustong pahatid ng director? Bakit niya ginagawa? Kasi normally pag nanonood ka ng pelikula, 'di ba? Naka-stick lang 'yan. May mga rason bakit sila nagdadali. Daliin tayo diyan, 'di ba? So bakit nga ba? Malaking part yung yung pag-convey ng emotion. So isang yun, actually yun yung isa sa pinakadahilan din. Parang gagawin mo siya dahil to elevate yung kung anong mensahe man yung gusto mong iparating sa audience without dialogue. Kayang magsalita ng visual, parang ganun. Yes. Through lighting, through color, through camera movement. So yun yung pag-unawa ko dun sa lesson na nakuha ko. Yes. Actually, ang galing lang din kasi sobrang lalim talaga. Even nung ako din nung pumasok din. Kasi si Marvy nag-mowel, di ba? Nag-mowel din ako nung 2023 naman. So, parang before, pag nanonood ako ng film, like, alam ko lang, naintindihan ko, maganda yung story, ganyan. Pero ngayon, parang, kasi mas nag-focus ako sa DP works di ba? So, parang ngayon, mas pinapansin na natin yung mga ganun, di ba? Katulad ng tanong ni Marvy, di ba? So, bakit tayo nagpo-push in, di ba? Kasi parang pinapasok na natin yung mundo di ba? Or, yun nga, ganun nga kung paano mo siya gustong ipaunawa dun sa nanonood, di ba? So, ganun din naman sa pag-out, di ba? So, parang, okay, iwan na natin yung nangyayari dyan, di ba? Lipat na tayo sa ibang eksena, ganyan. So, ang galing lang kasi, yun nga, tama ka na ang dami natin, from film, marami tayong pwedeng i-apply din sa wedding. So, yun, nakakatuwa lang. Kasi, si Leo, Nicolas, sumama siya sa akin nung January, nag-shoot kami ng short film, no? Gumawa ulit kami ng short film. And, thank you so much, no, Leo, dahil napagbigyan mo kami, gumaan yung trabaho dahil nag-come up siya sa akin. Yan. Maraming salamat. All-star kayo nun no? Sobrang saya ng experience. Tsaka syempre na yun. si Dax. Si Dax Dakudo. Dakudo. Yes, sinamahan ako. mga Tinulungan ako. monster. Batikan. Monster. Passion project. Iba yung mga kinuha mo, no? Oo. Syempre kinabahan din ako kasi medyo may pressure, no. By the way, nakalatag na. Medyo humaba lang yung film natin, pero Abangan natin yan. naka-picture lock na. So May tanong si Moki. Ayan, sige. Bakit daw si Provinciano or si Batang Quiapo push in ang push in? Ano yung emotion na kino-convey doon? Hindi, totoo naman. Kung mapapansin mo kasi sa mga dialogue ng Batang Quiapo, pagka binabato nila yung camera, ibig sabihin, tutukan mo to kasi importante yung sinasabi nitong tao na to. Maaari itong may key part dito sa buong eksena. So, gano'n naman yun. Nasobrahan lang kasi sobrang dami nung sinasabi nila. Lahat ng emosyon. Emosyon. Pero, for sure naman, kasi hindi naman din basta-basta yung DOP nun, na gagawin na, at least, di ba, merong, or style nila yon pero hindi rin Pero, kasi kung ganun nga kung cinematographer ka, dapat alam mo din yung ginagawa mo. Hindi pwedeng papasok ka lang doon. Maiba lang ako. Yung wedding ba, ano ba yung mapupulot natin sa pag-aaral natin sa cinematography or directing pagdating sa wedding? Ano ba yung mga camera works na na-apply mo na sa wedding? Siguro yung pagiging sa wedding kasi parang hindi mo alam yung kadalasan unpredictable yung dadatnan mo. Hindi like sa film pwede mo planuhin lahat So
So sa wedding, maraming circumstances na hindi pwedeng di umayon yung mga pinaplano mo eh. So yung na-apply ko na ano doon is kung ano yung makukuha nating na redeem or mismong vibe ng wedding. Kumbaga, pagdating ko sa preps, yung first 3 hours, yung pagdating ng team sa preps, yung first 3 hours, very vital yun. Yung kung anong trajectory nung magiging vibe nung pinakakabuang SDE. So usually, yes. hindi ako dumadating na parang preparado na lahat. Oo. As in, open ako sa kung ano man ang datnan ko. Dandan mo. Ano yung mangyayari? Like for example, introvert si bride. So, hindi ako gagamit masyado ng wide para too close sa kanya. Pwede akong medyo mag 50 or para may distance. Mas mapalabas ko yung natural na siya. So, yung pag-analyze nung kung anong binabato sa atin ng wedding, tsaka ko siya tsaka ako magde-decide kung ano yung kalalabasan. Kung anong kalalabasan. Ganda Parang nun. ganun. So Tama parang hindi ako magdidikta nung kasi parang hindi na siya documenting, parang you're producing na eh. Oo. So kung anong ibato sa akin ng wedding na yun. Yun na yun. Yun na yun. Oo. Assist na siya. Kasi normally, tayo, di ba, ako, guilty ako dyan kasi nakaplano na yan eh. Nakaplano na sa team mo, nakaplano na sa inyo. Kahit naman sa photographer, di ba, lo? Pagdating mo ron, nakaplano na yan. Ito yung gagawin natin, may mga shot list tayo, ito yung beauty shot, ito yung ganyan, ito yung ganto. So ngayon, minsan, nawawala yung emotion ng mga nangyayari or hindi mo nakikita yun kasi masyado kang nakatako dun. Di ba? Sa plano mo na Yes, ang ganda nung sinabi mo, Brunei, na talagang yung 3 hours yung pinaka-vital kasi siya yung magdidikta nung araw na yun. No? Siyempre yung 3 hours na yun, kakapain mo sa preps. Makikita mo lahat yung mga dyan eh. pati minsan yung details pa lang makikita mo na yung personality ng couple sa Oo. invites. Oo nga, no? So medyo ito parang playful yung couple So yung musical scoring doon ko na may mga music na akong naka-prepared pero minsan pag malayo doon sa nakikita ko Basura yun. medyo ang nagko-compromise lang doon is yung medyo nagiging kumbaga nade-delay ka sa SDE kasi parang bago mo siyang mabuo kailangan mo yung mga data kailangan mo mag-gather yung data yung information. So minsan talagang after ceremony pa tsaka ako, okay, eto sila talaga. Parang gano'n. After ko marinig yung vows, parang gano'n. So parang kadalasan, reception na nagpapalit pa ako ng song. Ganyan. So, Sa amin yung vows, pinaka-importante talaga yan eh. Kasi doon mo lalaruin yung kwento mo eh. Ang ginagawa ko bro, bino-voice over ko sila sa preps. Ganon yung ginagawa ko. Voice over kita, pag-aaralan ko na yung vows mo. parang may ano ka na. Meron na akong Tapos, pero ang priority pa rin, yung i-recite nila. Which is alam mo na. Kumbaga, dito sa part nito, medyo emotional. Feeling ko iyak dito yung yung bride. So, medyo naisip mo na yung So, yun, yung isa rin tip, sa mga sa mga nanonood ng mga filmmaker o sa kung may time, kasi mabilis na may voice over, hindi mo naman kailangan perfect eh. Ang kailangan mo lang marinig yung vows nila, di ba? So, ang ginagawa ko talaga, kahit 5 minutes, pagkatapos ang diskarte namin, pagkatapos ng pictorial ng bride, bago siya mag-up, nag-request ako na kahit mga 2 hanggang 5 minutes, sasabihin mo lang, magkamali ka or something, walang pressure, marinig ko lang yung vows mo. Yun. Parang may baseline ka. May baseline na ako. Kumbaga parang yung nalalatag mo na. Yes. Parang may pre. Yung buto nung yung backbone ko, ando na. Papalitan ko na lang yun nung mga nung tunay. Yes. So, yun. Pag inisip mo, parang with our discussion, sobrang complicated talaga ng pag-shoot ng wedding. Oo. Pag inisip mo siya na, like, yung sinishare ni Boss Leo nga, kumbaga yung mga inaral niya, parang, kumbaga sasabihin mo, parang book smart yun yung part na yun. Tapos may part din na parang diskarte kasi hindi mo nga alam yung mangyayari sa wedding. Pero I think that's the good point there. Yung dalawang perspective na yun. Technically, napapagsama mo siya sa wedding
Yes. And pag ikaw nga yung may skill saka experience, ikaw yung makakabuo ng magandang output. Kasi alam mo yung nangyayari, na-observe, parang yun din, parang ang galing ng skill na yun. I think that's a skill na kailangan talaga ng photo and video, lalo sa wedding, is to observe. Oo. Number one yan. Observe. Parang mas madali na mag-shoot eh. Pero yung mag-observe kung ano yung nangyayari, tapos kung ano yung gagawin mo after, mas key yun, I think, for now, lalo na yan yung current issues right now sa wedding na. Ano ba yun? Oo, naririnig ko yan eh. Kumbaga, wala akong laging, alam sa issue. ngayon, doon sa isang group, laging tanong ng mga bride yon or parang mga kakasal, parang, gusto ko yung candid lang talaga, candid. Yung walang masyadong papagawa. Kasi, na-coin yung term na performative. Yes. Yan, performative. Pero, parang, ano siya, medyo mas mahabang usapan ng konti din yun eh. Kasi, pero for me, I think, magiging key talaga yung mga suppliers para ma-address kung ano ba talaga yung gusto ng bride and groom, especially sa SDE. Kasi dun sila parang nag-overthink. I think nagkakaroon ng overthinking. So, feeling ko yung education din towards them. Kasi, I think, mas marami tayong experience sa kanila. Kailangan nating i-share sa kanila na, okay, kung gusto mo ng ganyan, ito yung pwede nating gawin. Kasi minsan, na parang two sides lang, either candid ka or yung madami kang papagawa. Pero technically, I think, combination yun eh. And then, depending on the wedding. So, I think siguro question ko yun sa'yo, Boss Leo. Parang ikaw, paano mo na-address yung, pare may ganong question si couple sa'yo? Yung take ko naman dun, yung sa performative wedding, kasi parang ano siya eh. Kung titingnan natin sa history, di ba, parang yung mga wedding before, di ba, darating ka 2 hours before the ceremony, papagawa mo. Yes, binabase. Sila Sardino, ayan, 2 hours di ba, yan. yung nakalatag yung... Nag-react pa si Sir Dino. Ayan. Nakalatag sa kama yung gown. Yes. And then, yung mga bouquet, yung invitation, yung invites. Yun yung usual, yun yung usual before eh. And then, kaya tayo may Bob Nicolas, kaya tayo may Jason Magbanwa eh. Dahil sila yung mga unang naumay dun sa ganung sistema eh. So, I think, yung pagiging ngayon ng mga couples is kasama siya sa talaga eh. May ganun cycle talaga siya na nag-e-evolve ang mga couple. Especially ngayon, yung mga Gen Z. And of course, influence na rin ng mga external, hindi lang sa local eh. As in, recently, yung mga couple namin, ng mga sinisid, mga Europe, mga US, yun yung peg eh. So, ang napansin ko lang talaga is medyo iba lang yung culture doon sa mga sinisend nila. Iba yung energy. Malayo eh. Oo eh. So, I think, yun yung take ko dun sa... Ako naman, dyan sa issue na yan, kasi nga, kailangan mo mag-research talaga. Ngayon, kung ikaw yung couple na ayaw mo talaga may papagawa sa'yo or something, meron namang mga videographer or photographer na ganun yung skill nila. Diba? So, wag nyong hanapin doon sa videographer na may pinapagawa sa couple, yung walang pinapagawa. Kasi hindi makakabuo ng storya yun. Kasi yun yung nila, yun yung, kumbaga yun yung mindset ng studio, yun yung style ng studio. Diba? So, pag hindi mo pinagawa yun, for sure, hindi maganda yung video mo. Kasi hindi sila yun eh. Diba? So, hanapin mo ngayon yung walang, katulad si Je, diba? Si Je, talaga candid, pure. Si Dax, pure candid, diba? So, yung iba, nasa gitna lang naman yung iba eh. Hindi naman hardcore, hindi naman. So, yun, baka pwede, yung mga nasa gitna, yan, pwede mong pakiusapan yan. Pwede mong tanungin yan, na kaya nyo ba to, walang gagawin? Yes, basta magpe-perform kayo. Na kayo mismo yung gagawa ng eksena. Hindi kami. Ngayon, kung wala kayong gagawin at wala talaga tayong gagawin, for sure, sobrang basic ng wedding nyo, di ba? Sobrang, hindi naman pangit kung yun talaga yung nangyari, pero Yun lang talaga. Di ba? I think parang pinakamahalaga is to set expectations. Pagkausap mo na yung kliyente, parang, no, isang araw lang, meron akong kausap na client. Actually, magbubook na siya.
parang nasa isip niya yun. Sabi niya, paano yun bro? Sabi niya, medyo magkakilala na rin kami. Paano yun bro? Dancer ako. So, performative ako. Yes. Sabi ko, actually, kung tatanggalin natin yung word na performative, let's just stick with kung sino ka. Di ba? Kung yun talaga kayo ng magiging bride-to-be mo, fiancé mo, go. Kumbaga, kung if you dance together, parang ako excited na agad ako Yes. i-shoot yung first dance nyo. Oo. 'Di ba? Ano yung i-expect ko pa doon sa mga kung may dancer friends kayo, mamaya bumatel kayo diyan. Naisip ko na agad. So, kumbaga nagkaka-term lang ngayon. Kumbaga na pag bongga or parang may kakaibang ginawa, performative agad. Pero I think na blur lang yung line na yun eh. Kumbaga mas mag-stick tayo sa sige, ano ba yung gusto mo? Tsaka masyadong sa kanila, yung mga tao kasi masyadong iniisip yung sasabihin ng ibang tao. Yan, isa pa yan. Na kahit hindi naman ikaw yun, di ba? So, ngayon, kung alam mo naman sa sarili mo na ganun ka, gawin mo, bakit hindi? Wala namang masama ron eh. Tsaka video nyo yan, kasal nyo yan. Wedding mo yan. Wedding mo yan. Walang pakialam yung ibang tao dyan. Kahit kamag-anak mo pa, dapat kayong dalawa lang yan. Kung anong gusto nyo sa kasal nyo, yun na yun. Di ba? At saka tama din naman na, I mean, kung ano din yung character ng couple, yun siguro yung dapat na lumabas, no? Kung talagang, may mga ganun eh. Sabihin na natin, yung iba, show off talaga. Yes. I mean, wala ko pa okay lang. Shoot ko pa din yan, di ba? I mean, kahit i-candid ko yan, kung ganun talaga yung ginagawa nila at ganun sila, tama si Boss Leo, di ba? Makikita mo na yan eh, sa details pa lang, 'di ba? Kung gaano ka playful yung couple or kung gaano ka alam mo yung very subtle lang yung energy nila. Well, okay lang, walang problema, 'di ba? As long as actually yun tama din 'di ba yung sinabi mo kanina na yung first 3 hours yung very crucial, 'di ba? Kasi in film din, 'di ba? Yun yung magse-set nung tone nung buong wedding mo, 'di ba? And not just sa video I mean the whole wedding itself, 'di ba? Even sa photo magre-reflect din yun 'di ba? Sa video lalo, 'di ba? And then also yung din sa style, 'di ba? Parang yun naman para sa akin, voice naman yun nung studio, 'di ba? Na parang kunwari, yun nga nabanggit mo si Je, nabanggit natin yung ibang studio na maraming pinapagawa, di ba? Yun yung voice nila at yun din yung strength nila. Doon sila Yes. magaling at gagawin nila yun para sa couple nila. Tsaka for sure, yung couple na kumukuha sa kanila na maraming pinagkapagawa, gusto rin yun. Yun yung gusto. Yes, exactly. Yun nga ang kinagandaan parang masyado nang diverse yung ngayon, yung wedding filmmaking scene sa atin na as in yung nagiging self-expression na ng kumbaga hinahire ka na ng client because of your creative process. Hindi na dahil kailangan ko lang ng SDE. Hindi ka lang service provider, kundi ikaw yung talagang choice niya dahil nakita nila yung vision mo eh. Ganda nun. Tama yun. Yun yung number one. Nag-align kayo. Yes. Ito pa yung tanong ko. Balik tayo dun sa dun sa kailangan mo bang magpumasok sa film school para maging wedding videographer ka? Tingin mo. I think sa panahon ngayon, with the information na nakukuha natin sa internet, tingin ko hindi naman siya totally necessary. Pero, yun yung pananaw ko noon Pero nang after ko pumasok, iba pa rin yung sistema nung film school eh. Parang medyo pag nag-self ka kasi medyo chaotic yung mga information na makukuha mo eh. Parang di mo na alam kung nasa tamang path ka ba or yung pagpasok sa film school, especially sa Mowel Fund, mas nabigyan ng linaw eh kung paano ko siya tatahakin, parang gano'n. Hindi man binigay, parang bubuksan nila sa yung pinto ito yung daan, ganyan. Pero ikaw pa rin magna-navigate nung path mo. So parang yun lang sa akin yung pinagkaiban nung pagpasok sa film school sa self-taught. Self-taught. Yan. Kasi yun, kaya rin ako pumasok nun. Kasi nga parang feeling ko, alam ko na lahat. Kasi kahit di pa ako nag-film school, nakakapag-advertising ako eh. Kasi nga parang nag-risk ako masyado na parang minsan mali na kasi parang nag-risk na rin yung yung shoot mo yung sa commercial.
Kasi tayo na yung natutunan ko. Kung kanino ko lang, di ko na maalam kung tama o mali yun. Basta sabi, ginawa nila, yun na yun eh. Diba? So, nung pumasok nga rin sa Mowell din, parang sabi, tangina shit, dahil kong maling ginagawa. At saka nakita ko na, ito pala yun. Ginagawa ko na dati, pero hindi ko alam. Diba? Ito pala explanation nun. Like yung open door, marching, nagsuzoom in, diba? So, yung eksena nun, kaya pala ramdam na ramdam mo yung eksena. Kasi parang yung nakakatulong yung pag-zoom in more, pagdaliin mo dun sa scene. Kasi nga pinapasok mo yung tao dun sa eksena na pinasabi mo na ito sobrang importante nitong bagay na to, 'di ba? So, may ganun ka rin ba na sitwasyon na parang pucha, alam ko to pero ngayon ko lang nalaman nung pumasok ko sa school. Oo, maraming ganun na parang familiar yung ganung ano. Pero pinaka nagustuhan ko doon is yung pag-encourage nila sa'yo na find your own voice. Yun, isa yun sa parang mas tumatak sa akin eh. Sabi na parang there are so many ways to tell a story. So, depende yun sa ano mo. Para kasing pag sa wedding medyo paku tayo. Or ako personally, medyo nung before ako pumasok, medyo pakuha ko dun sa direction nung pag-approach ko sa wedding eh. Parang mayroon akong sinusundan. Hindi naman siya pako, pero parang very narrow nung idea ko sa pag-tell ng story eh. So, mas binigyan niya ako ng kakaibang perspective eh na okay, pwede kong hanapin kung ano talaga yung nararamdaman ko or kung anong pakiramdam kong tama sa sarili ko. At hanapin yung direction na gusto kong tahakin. Kung paano ko ikikwento yung storya. Ganda. Tama. Galing. Ikaw, bro. Galing Mowell eh. Wait lang. Sorry. Hindi, may tanong kasi ako kay Leo. Sige. Yes. Kasi nga since, di ba, nag-film school siya. So, syempre, I mean, for sure, madami ka natutunan, including na rin yung mga film language, di ba, ganyan. Sa tingin mo ngayon, sa Notion in Motion, ano ba, sinusunod nyo na ba ito ngayon? Or mas stricto ka ba sa pag-implement nung, syempre, di ba, hindi yan pasok sa 180-degree rule or hindi yan pasok sa, alam mo yun, dun sa mga iba pang film language sa exit entrance, ganyan. Ano ngayon? Mas sinusunod mo ba siya ngayon? Mas by the book ka ba ngayon sa, I mean, syempre, for sure, sinishare mo yan dun sa mga kasama mo sa team, di ba? So, ano ba ngayon? Ano ba ngayon yung status nyo ngayon? Kasi kami, nung after ko, nagmumura na kami sa Comset eh. Diba? Naapektuhan yung team Hindi dynamics. ganyan eh. Hindi. Yun nga, parang ano ba? Ano ngayon? Mas sinusunod nyo ba yun? Ngayon, mas nagkaroon ng I think yung intentionality. So, dun sa particular na part na parang, ito gusto ko, itong lente gamitin natin for this part. Medyo nabivisualize ko na, for sure, itong masayang moment na to, gusto ko medyo, mag-handle naman tayo dito. Kasi may, very long time talagang napako kami na laging lock frame, ganyan. Pero inspired naman yun sa mga ibang medium na like photography, gano'n, na nakalock. Pero yun nga, parang ang tagal kong hindi mabali yung ganung approach. So, yung time na sige, try natin naman na kung anong rhythm nung ibinibigay sa atin. Try natin para mas ma-convey natin or hindi mo siya ini-orchestrate pero ine-elevate mo kung ano yung nakukuha mong emosyon dun sa wedding. Mas naging intentional. Like for example, gusto ko dito medyo wide o gusto ko dito yung second cam ko, bigyan mo ako ng tight diyan. Ganun din, parang ganun. Yes. Actually, ang galing lang din. So, yung nabanggit mo ngayon, sobrang importante niyan lalo na sa pagkwento natin ng story, di ba? Na yun nga, yung paggamit ng lens, no? Hindi naman, kasi aminin na natin, ako, guilty ako dun eh. Paggamit ng, 50 ako all the way, kunwari. Mag-wide ako, lalayo ako eh, di ba? Which is, hindi siya, pwede siya, pero hindi talaga siya ganun, di ba? So, kung magpo-full shot ka, gamit ka ng wider lens, di ba? Gamit ka ng 24, di ba? Or gamit ka ng 35 for medyo mas malapit, or 50 sa medium close-up, di ba? So, ayun, galing. Ikaw, Boss Lo, paano ba siyempre, mga cinematographer kami. Yabang. Gusto ko na nga rin cinematographer Gusto ko kami. na nga rin mag-mowel eh. Hindi, hindi, ano pa, sa photography pa, kasi sa film kasi, sa video, may film language na tinatawag eh. Di ba?
meron niyang rule na 24 pero sobrang lapit yung shot, sobrang close-up. Iba naman yung ibig sabihin nun. Iba rin yung ibig sabihin ng close-up ng 7200 sa film. So, pareha silang close-up, magkaibang lente yung ginamit, pero magkaiba sila Walang ng feelings. ng feeling, ng pag pinapanood mo. Sa photography ba, paano ba yan? Actually, ang maganda kasi sa photo and video, ano siya, related palagi eh. So, parang ako personally, hindi ako for inspiration, hindi ako tumitingin ng photos. Photos ng ibang photographer, madalang na. Puro video na yung pinapanood ko. Kasi nga, parang gusto mong bumali din eh. Gusto mong may paghuhutang ka ng iba. Kasi, ako personally, sasabihin ko sa ginaya ko lang doon sa kabilang ibang photographer. Tapos, naisip ko dyan, yung nababanggit na nga yung parang technically higher learning nyo yung MOEL Fund or any parang school. Parang ako, mako-compare ko siya sa ibang workshops ng mga photographer. Parang ako personally sa akin, ang naalala kong parang same effect with kay Boss Leo nun is nung nag-workshop ako kay Mango Red. Nung kasagsagan ng pandemic ata yun. Parang sobrang na mind blown ako nun. Habang umiinom kami. Siguro kasama na rin yun. Walang kanin-kanin nung araw na yun. Puro inom lang. Pero nakakatuwa nga na, kuwari may shot na maganda. Alam mong, pag ginamit ko tong lente, yun lang yung alam ko dati, pag ginamit ko tong lente na to, 50, 1.4, maganda na to. Pero nga, yung perspective na meron nagtuturo sa'yo ng structure, parang yun yung nakuha ko sa'yo. Parang ngayon, may mas structure na ako. May ibang taong nagpapaliwanag sa'yo, bakit ba natin ginagawa yan? Parang doon ako na mind blown na, kaya pala ang ganda sa mata. Kasi may science, may intentionality behind it. Bakit tayo gumagamit ng ibang mga foreground? Pero pag tinuruan ka ng isang tao na yun, kailangan pa rin i-validate yun. Kailangan mag-research. Hindi porket tinuruan ka niya, yun na yung gagawin mo. Ano siya? Parang, ako ang take ko dyan, take in as much as you can na feeling mo babagay sa'yo. Hindi mo kailangan gawing lahat nung tinuro sa'yo. Yes. Doon mo rin madidiscover yung sarili mo. Na parang, ito yung flavor ko dyan. Ito yung take ko dyan. Pero ang ganda na ang daming knowledge na nadadagdag sa'yo coming from institutions. Yes. Ito, parang recently may workshop Sir Jason, saka si Jaja. Yes, Sony. Diba? Ang ganda nun na ang daming ways na ngayon para matuto. Hindi lang through experience na, sabak ako ng wedding. Diba? Tama. May tanong pa ako sa iyo, Leo. Anong mas prefer mo? Film school o apprenticeship? Iba rin yung apprenticeship eh. Kasi nandun ka sa, experience na yun eh. So, parang, pero hindi ko pa na-try. Pero kung kaya mo kunin both, why not, di ba? Oo, why not? As long as, kasi kailangan mo ng, gano'n naman, para mag-flourish ang, natin, creativity eh. Di ba? Parang, yun nga, parang yung sinabi nila na take in lang ng take in kung ano man yung mga inspiration na nasa paligid natin. And then, yun, from there, makakapag-create ka ng something na personal mo. Parang yun. Ako, na-experience ko yung apprenticeship. Feeling ko, pag mag-apprentice ka, dapat sync kayo nung mentor mo. Hindi porket maganda yung trabaho niya, doon ka na. Kasi minsan magkaiba kayo ng ng perspective. Iba yung trabaho mo, iba yung trabaho niya. Kung gusto mong maging kapares ng trabaho niya, itatapon mo lahat yung napag-aralan mo. Talagang from zero ka dapat pag pumasok ka sa kanya. Yun yung experience ka lang. Ako, galing ako ng apprenticeship kay kina Toto and Nicolay. So, before going to the apprenticeship, talagang ni-research ko rin talaga yung pinapasok ko. And feeling ko nag-align naman eh. Ito yung style na gusto ko. Kasi parang nung mga time na yun, emerging pa lang yung style na yun eh. Sanay pa yung tao sa style na
no editing, flash photography, as is, medyo dramatic. Yung style ng imagination nun, yung sobrang patok talaga nun. Tapos medyo may bali yung atake ni Toto nun eh. So parang nag-resonate sa akin yun. Sabi ko, yun, nag-try lang ako na mag-apply. Nice. Tapos hindi ako nabalikan ng December. Kala ko hindi na ako tanggap. Pero wala akong idea na peak season pala. Kaya pala, February na nakabalik. Pero yun. Ikaw, may plano ka pa bang mag-apprentice? Siyempre, pag nag-apprentice ka, step up yan eh. Hindi ka mag-apprentice sa kapwa mo videographer sa wedding. Feeling ko, apprenticeship mo niyan, pelikula na eh. Kung may chance. Kung may chance na. Kung may chance. Gagrab ko talaga. Sino yung cinematographer na inaay mo na gusto mong, putya, iba yung style nito, gustong gusto ko to? Recently, nakinig ako kay workshop din ni Sony to. Recently lang kay Tay Clamor. So, ayun. Gusto ko rin Master yung, Tay, iba rin yung approach niya rin sa yung workflow niya eh. Pinakita niya sa amin kung paano niya ginagamit yung mga visual component. Kung paano niya ina-apply dun sa story, kung paano niya tinra-translate or ini-interpret yung storyng dumadaan sa kanya. Ganda. Si Tay kasi parang hindi babae yung mag-ano eh. Pero alam ko yata hindi tumatanggap. Yun yung narinig ko, hindi yata tumatanggap ng lalaki yung apprentice. Si Tay, Kasi pag nag-shoot siya, parang manly. Iba yung atake ni Tay eh. Tsaka napapansin ko sa kanya, pagka medyo chick flick yung pelikula, talagang pag napanood mo yung, putya, ibang Tay to ah. Pero pagka malalim yung pelikula, ibang Tay na naman. Ang galing. Wala siyang may trademark siya for sure, pero hindi mo malalaman na, putya, ay, ganun pala, di ba? Ikaw. Ayun. Sorry, balik lang, rewind lang sandali konti dun sa dun sa binanggit ko nga na hindi tama or wala namang mali dun sa paggamit mo ng lente, whatever na kung anong gusto mong gamitin na lente, no, as long as alam mo siya baliin, kasi 'di ba kanina sinabi ko na sundin natin yung mga lensing ganyan. So balikan ko lang, naisip ko lang ba kasi may natamaan tayo doon, no? Pwede talaga, pwede ka mag-24 at mag-shoot ng close-up. So yun lang, sa balik ko. So balik ko lang din doon kay Tay. Oy guys, disclaimer lang, di po kami magaling na cinematographer ha. Wala pa. Nagkataon lang Layo yun. pa ng Malayo pa. journey na. Nag-uusap lang kami dito. Bahala kayo, gusto nyo kami pakinggan, pero malayo pa kami. Kasi Malayo pang lalakbay. may nagsi-16mm shoot ng close-up eh. Which is yun nga, depende dun nga sa gusto mong sabihin eh. At wala namang problema at walang mali dun. Basta alam mo kung paano mo siya gagamitin. Kanya-kanyang trip lang. Yes. So yun lang. So medyo nagulat ako kasi pag upo ko ngayon dito, sabi ko parang hirap magsalita. Hindi, pumula ka na nga eh. Hindi. Ang hirap magsalita kasi parang pagka nagsalita ka ngayon dito, kasi syempre gagaling yung kasama ko eh. So parang, bawal magkamali. Pinawisan ako. Pinawisan ka. Saan? Ngayon lang ako pinawisan dito sa Monochrome Studio, no? Hindi ba pwedeng mag-shoutout ka muna, Marvin? Oo nga, masyadong mainit. Oo, masyado nang mahaba eh. Pero yun nga, guys, yes, for sure, meron namang, maganda naman yung nakikita nyo sa amin pagdating sa wedding. Hindi naman natin pagkakailayan. At hindi ko rin naman pagyayabang na kami yung pinakamagaling sa wedding. No? Hindi naman po kami yun. Siguro, meron lang tayong konting nalaman nung nag-aaral tayo sa Mobile Fund. At syempre, magiging saksi rin naman. Tsaka mag-approve din naman siguro yung mga nag-aaral dito na videographer sa Mobile Fund. No? Yung pinag-uusapan natin, di ba? Yan. Tsaka congratulations sa 100K followers ng CinemaWorks, Yes, sir. Congrats. 2 years ginapang yun. Tsaka congratulations sa bagong 135 ni Lo. Tapahiya. Ayan, fresh na fresh. May unboxing video pa yan. After a few years. 2 years kaming hindi kumain para makabili ng mga bots na followers. Totoong tao po yan. Organic. Yan, organic yun. Ano po yun, nakakatuwa kasi parang syempre milestone na rin yan. No? Sobrang para sa amin, sobrang malaking bagay yung maka 100,000 sa Instagram. Ako 1K pa rin eh. Hindi mahirap kasi, tsaka hindi mahirap naman sa lahat ng platform. Mahirap naman talaga sa lahat. Depende na lang kung saan ka magfo-focus talaga.
So kami, nag-focus kami talaga sa Instagram. Yun talaga yung inano namin. Wala kaming pakialam dun sa Facebook tsaka sa TikTok or sa YouTube namin. Talagang Instagram yung doon kami nag-focus. Ano ba yung patok sa Instagram? Pinag-aralan talaga namin yan. Hindi lang ako, may team po ako sa CinemaWorks no, na talagang, sir, ito yung trending, ito yung music na gagamitin natin, ang daming ganito, ito po yung atake. So pinag-uusapan namin yun. Hindi yung basta, pucha, nag-trend to, ito na tayo, ganito, ganyan. Hindi. Kailangan pa rin magsasawa kasi yung tao pagka yun at yun yung video mo dapat may iba't ibang kang so yun approach. Yes. Ay guys, may yung Q&A natin open na. Yan. Yes. May tanong kanina si Bobit Lim. Si Bobit, si Idol Bobit. Sige, si Erica, baka makita niyo yung tanong dyan. Pakibata sa amin. Hindi, yung tanong niya kanina, Leo, paano yun pagka hindi daw nagbabaws ayaw daw nung vows nung couple? Saan ka humuhugot ng storytelling mo? Yun yung magandang natutunan ko sa film school din. Dahil without dialogue, visual language can communicate sa audience. Ganda. Oo So, nga. yun yung... Kasi dati, ako dyan parang kailangan may vows para may impact yung mo, ganun guys. So, ngayon, marami na akong component na pwedeng paghugutan. Hindi lang dun sa visual, pwede rin sa music, pwede tayong maraming way na mag-tell ng story kahit na walang dialogue. Ganda nun. Hindi, tama yun eh. Oo, may mga MOS sa pelikula, 'di ba? Dati naman Charlie Chaplin, may mararamdaman ka, wala kang maririnig doon, 'di ba? Matatawa ka sa kanya. Diba? Yes. Galing. Kuya Marv, saan po ang film school na pinasukan ni Kuya Leo? Mowell Fund Film Institute. Yes. Shout out kay Sir Ricky Aureliana. Siya yung head ngayon sa ng Mowell. Ng Mowell. Yan din siya rin ang inabutan ko. Yan. Ang president ay si Res Cortez. Res Cortez. Kala ko sa susunod na episode natin malalaman. Ako, inabutan ko si Era pa yung presidente. Tagal na nun. Pero baka biglang magulat yung Mowell, biglang daming mag-enroll bigla. Hindi, maganda yun. Maganda yun kung papasok talaga kayo sa film school. So, okay naman. Para sa akin, okay din naman manood sa YouTube. Depende na lang yan dun sa nyo, no? Dun sa gutom nyo, no, na matuto. So, para sa akin, YouTube, ako hanggang ngayon, nag-YouTube pa rin naman ako. Hindi naman ako yung, porket nag-aral ako sa eskwelahan na to, titigil na ako eh. Siyempre, dire-diretso pa rin yan. Yes. Ang pinagkaiba lang, pag sa film school ka, yung mga kasama mo ron is talagang, yun talaga yung gusto din. So, makapag-usap kayo. Diba? Kasi piling-pili talaga eh. Yes. Hindi lahat makakapasok Ganun Hindi lahat siya. nakapasok. Parang may ano rin. may interview yun, may exam. So, kami yung the chosen ones. Yes. hindi lahat. So, yan. May limit lang din kasi every sessions nila, 'di ba? So, hindi siya only na basta may pang-enroll ka. Hindi Ang sarap kasi iba yung mamimit mo mga tao rin dun. Yun nga, yun yung ano ron eh. Yung Iba yung gutom nila dun sa film eh. Parang nakakahanap ka ng same wavelength ng mga tao. Asang babata, bro. same obsession kayo, makagawa lang ng mababata. pelikula, ganun. Hindi siya actually parang wala naman ako nakausap doon na for monetary yung habol nila. As in, makagawa lang ng film. Pelikula, Ganun, 'di ba? Walang perang usapan eh, 'di ba? Ang usapan dito, tayo na anong pelikula yung gagawin natin. Yun yung usapan doon. Walang usapan doon, kikita ba tayo dyan? Wala. Tayo nagawa tayong project, walang bayad, libre. Sige, abono tayo. Diba? Bayaran natin yung artista kung sinong gusto natin. Ganun yun eh. Ganun gumawa ng pelikula eh. Kumbaga, parang, doon sa Pilipinas kasi mahirap naman talaga kasi gumawa ng pera sa pelikula dito sa Pilipinas. As in, mahirap talaga. Depende na lang kung may platform ka like Viva Max, Viva Films. Ibang plan. Parang iba yun. Viva One kasi Ibang sa ngayon. Viva One eh. Sa kanya Viva Max. Kung may platform Pero ka. movie rin yun. Yes. Parang Netflix kasi yun, may pondo talaga yun. Pero kung indie ka, nako, gutom talaga. Mahirap. Kaya for the love din talaga yun. For the love. Pure passion. Pure passion ng pelikula. Ayan. Kanina tinanong mo si Leo, no, kung importante ba na mag-aral ng film school, no. So, kung mag-shoot ka ng wedding or mag-shoot ka in general, no. Siguro sa akin lang, maganda lang, better lang na yung sinabi niyo kanina, meron kang base, may baseline ka para at least alam mo kahit papaano
yung mga discipline, ganyan. So malaking tulong eh. Tama yung sinabi ni Boss Leo kanina na parang magulo chaotic di ba? Pagka humugot ka lang ng sa editing na lang, di ba? Iba yung turo ng editing sa YouTube pag nanood ka ng editing sa YouTube, di ba? Kaya dati may na-meet ako na tinanong ko paano sila mag-edit ng SDE video. Iba yung process nila dun sa process natin na natutunan ko rin sa inyo, kila Marvy, ganyan. Iba yung proseso kasi nga walang proper na structure kung magsa-self-taught ka. So siguro maganda lang na makapag-aral ka or kahit konti or makapagtanong. Hindi naman tama hindi necessary na mag-enroll ka sa film school. Pero maganda kung ma-experience mo siya. Yun. Hindi, para sa akin, hindi obliga. Hindi mo kailangan. naman. Maganda lang. Obligado. Maganda lang. maganda. Swerte tayo dahil nakapag Alam ko na kung paano masusolusyonan yan. Mm. Mag-apprentice ka dun sa nag-mowel pan. O, di ba? Pareho. Pero I think, siya kumbaga, ang ganda nung, I think, naging enlightenment din sa'yo, Sir Leo, rin yung nangyari, di ba? Na parang, hindi ka na lang limited dito sa way na to. Nung binigyan ka na, ayoko ng bows, ayoko mag-bows. O sige, okay lang. Alam na, may atake tayo dyan. Mas marami kang... Mas marami kang bala. Bala. Yan, di ba? Kasi marami ngayon parang sa amin din ayoko mag-bows, naiiya ako. Abi, walang problema. Meron naman kayong vow sa church, di ba? Yung I do's, yung sing-sing. Kwento pa rin naman yun Wedding yun di ba? Ito nga nagtanong si Andre de la Peña, no? Nag-i-interview po ba kayo ng couple nyo before shoot, Kuya Leo? Interview, yes. Pero binabasa ko muna yung nung bride. Meron kasi talagang hindi komportable sa ganun. So, minsan nag-interview ako for the sake, parang sinasabayan ko na siya ng record, pero hindi automatic na gagamitin ko yun sa SDE. Parang, yun na rin yung way ko to get more information about them. Parang ganun. On the So, data. kung jackpot na may makuha akong emosyon or bigla siyang gagamitin ko. Parang ganun. Pero not necessarily na automatic gagamitin ko yung Kailangan mo interview. sa video, no? Kasi yun nga parang minsan yung interview na yun para rin maging komportable sa iyo yung Yeah, yung parang bride. iano mo lang yung barrier sa kanya. Nagkakaiba-iba yan for me sa approach. Kung paano mo ginawa, paano mo pinagawa yung interview. Siguro, kumbaga kung kaya mo siyang laruin nga na parang, usap lang tayo. Yung ganun ba? Mas natural compared sa siguro dyan na na-overwhelm yung ibang bride and grooms na parang kailangan gawin to dahil sa SDE. Kuwari, pag ganun yung dating, medyo mas magiging parang may pressure compared sa same output pero iba yung approach mo, paano mo nakuha yun, yung interview na yun, yung ways na yun. And I think yung mga experience, parang, ewan ko, yung kasal ko, Sir Leo, ko nag-edit, yung kasal namin, siya yung nag-edit, di ba? Parang nun, sabog-sabog na yung mga tao, pero ang ganda pa rin ng wedding, kasi, nag-tribe lang kami, parang nag-trust lang kami sa lahat ng nag-shoot sa amin nun, without thinking na yung mga performative o hindi. Tapos nag-magic na lang si si Oro, nakita ko may videos kaming binigay. Kasi nun, unfortunately na nawala yung dog namin 1 month before the wedding. Nasama siya sa story. basic pets din Which siya. for us, parang special yun. Kasi parang nun, handa na yung aso may suit. Meron na siya susunod doon na gano'n. So, parang naging emotional din kami doon. Kaya, I think, very memorable siya. And, noon, nag-all-star sila Mga The Boys yun. Mga Boys. Ay, teka, may tanong si Star Sender Dino Lara. Hoy, Prayo yan. Prayo. Nasaan niya? Ito. Sige, go. Ito. Ikaw na. Okay. Nalasing na ako Boss Leo, pa-share ng plus and minus ng isang Nicolas at Angono boys. Ano? Magkasama kayo from child days, then technically competing with each other. Anong kaisipan sa case nyo? Ganda yan. Ayun, yung parang pros and cons ng isang Nicolas. Kasi magkakasama kayo, di ba? Tapos may kanya-kanya kayong studio. Tama ba?
di ba, ang Ono Boys and then Nicolas, isang group lang talaga. Yes. Tapos, nag-iisa pa kayo ng ginagawa. Mhm. Parehong video. Parang competition. Oo, yun ang unang isipin namin, nag-alabang kayo. Pero alam ko hindi eh. So, pa-share, ano ba talaga yun? Oh, paano ba 'yon? Kasi parang yun nga. I think, ano naman parang competition-wise, like for example, yung mga company kasi natin, hindi naman siya totally malalaki na kaya tumanggap na 10 wedding a day, di ba? Ano lang tayo 1 wedding a day, 2 weddings a day, ganyan. So, in terms of events, yung market, malawak siya Kumbaga, kaya nating saluhin lahat And then, at the same time, meron tayong kanya-kanyang distinct style na Yes. nabuo natin. Meron tayong hindi, ginagawa ni Kuya Bob na hindi natin ginagawa. Meron, at the same time, sa iba-ibang studio. So, I think ano naman siya, parang, yun nga, parang yung client is meron ng choice ngayon kung kanino siya nagre-resonate dun sa styles natin. Sa style ng Angono Boys and sa, yun nga, sa mga Nicolas and other ampon, no? Ampon. Para tama kay. Hindi mo naman kayang lahat kunin yun Diba? So, ganun. Parang referral na lang din kami Pag may nag-invite sa amin, book na. Sa ganito. Yung friend na lang din. Kumbaga, friendly competition, kumbaga. Hindi siya yung, competition siya, pero hindi siya yung talagang away na parang, kailangan talunin, hindi ganun no? Hindi tayo ganun Kumbaga, parang, yun nga yung respect natin sa isa't isa na kanya-kanya tayong, ginagawa ni ganito yan. Ni Kuya Bob yan, dapat wala tayo dyan. Iba yung natin. So, yun pa lang, di ba? Parang okay na ako doon na parang, sige, lumalaki ngayon yung market doon sa Angono Boys, no? So, lahat makukuha mo, di ba? Kailangan power intro. May nagpa-power intro dito, di ba? Parang ganun. Galing. Wala palang cons, puro pros. Wala. So, kanya-kanya na lang marketing yan Depende sa yan Oo Like Saka, for example, top 3, tapos top Yung nga, top 10. Nag-excel Nag-excel. Ay, Ray. Maganda naman yun, di ba? May nare-recognize. Recognize. Ginamit na yung Wala naman masama, di ba? Top notchers. Ayan, si Red, meron pa isa. Gumagawa ba raw tayo ng shot list? Boss Lay, gumagawa ka ba raw ng shot list? Yan. shot list. Before mag-shoot, ganun. Yun, yung parang ganun, yung parang actually hindi naman totally na nakalatag kasi parang yung approach namin medyo pa rin talaga medyo yun nga parang may sometimes na during the meeting ng couple, medyo alam ko na yung vibe na gusto nila, parang papakita sila ng pegs, ganyan. So, meron shot list na parang, ito sa part na to, kuha mo ako ng ganito para ma-achieve natin yung gusto niyang vibe. So, yes, meron. Meron bang nag-request? Pero not all the time Not may all the nagbigay time. ba sa'yo na hindi nyo shoot? Tapos ibang Meron studio? din, Meron din. Okay lang ba yon sa inyo? Actually, parang ano ko rin yun parang makita ko lang din yung kung anong personality nila Tama. Hindi naman parang guide lang yun. Hindi naman siya technically ito yung gawin natin pero guide lang talaga siya Tama. Boss, unahin ko na tong tanong naman. May nagtanong lang dito, no? So, parang ang tanong niya is, since as a filmmaker na, nag-iba daw ba yung lighting mo ngayon? Yeah. Like, during yata to sa shooting ng wedding, compare sa before, kung paano ka nag-iilaw siguro before, ganyan. So, may nagbago daw ba? Or iba na daw ba? Yung duman ko, of course, ang mentor natin si Direk Raymond Red. Yes. Of course, pagdating sa lighting, and si yun. Direk Libriones. Nag-iba yung, kasi tinuro sa amin din yung understanding ko sa lighting ratio, something like that, and then kung paano mo gamitin yung ilaw nga to convey emotion. So, kasi rin siya, component din siya dun sa visual,
visual component din siya, pwede mo rin siya gamitin para mas ma-elevate yung kung anong gusto mong mensaheng iparating. Yes. So, hindi lang, dati kasi, basta ibuga mo di ba? Tatama yan di ba? Sa record mo, Hindi, minsan. paano naman Buksan mo yung ilaw. Ilawan mo. Isagad mo, 100. 100. Tatama Parang yan. yung ang tingin ko sa kanya, lighting is also a tool to elevate yung ano. Nice. Lighting pala natin ngayon, di ba? Amaran yan. Merong ano, Hindi magsasalita si Boss Leo. dyan. Amaran yan. Amaran yan. may emotion yan, di ba? Parang very intimate tayo ngayon, di ba? No N-word today. Ay, tropa yan. Joke na. Tropa natin yan. Tropa natin yan. Yan. Mga boss natin yan. Medyo parang Iba yung tama. allergy, Iba yung tama. Iba yung tama. Iba yun daw. Teka. Oh, tuloy na natin. dito. Okay na yun. May question lang ako. Sige, Ako, sige, Personal question ko lang to, Boss Leo. Ikaw ba, masasabi mo ba ngayon, since, or kahit before, ikaw ba sa tingin mo, ano ka ngayon? As a director ka ba ngayon? I mean, sa wedding. For sure, nagda-direct tayo dyan. Or tayo kasi yung director, di ba? Editor, shooter, whatever. Pero ikaw ba? Ano ba ngayon? Naapektuhan ka ba nung nag-aral ka? Kung paano ka mag-isip? Tatanong ko na sa'yo. Kasi ako hindi ako director eh. As a director ka ba ngayon? ano pa rin, hindi totally directing, more on parang binibigyan ko lang ng guidelines yung mga couple. So, parang more on prompt. No, I mean, kung paano ka mag-isip. Kasi, Sa team mo. Sa team ko, At saka yung mindset mo rin, yung mindset mo. May naiba ba? Or ano ba, mas director yung approach, ganyan. Kasi even yung mga shots, di ba? Yung mga shots. Nagmumura ka ba sa set? hindi, medyo, Tanga-tanga mo! Hindi kasi di ba, I mean natin, yung mga shots, directors talaga gumagawa niyan eh. Hindi naman cinematographer. Tumutulong lang, di ba? Pero di ba, yung shot, yung composition is director, di ba? Yung board, directors gumagawa eh, di ba? So, ikaw ba, ano yung mindset mo? sa Ngayon. wedding, ano pa rin medyo nadagdagan lang ng konting, of course, yung approach, medyo, ewan ko, parang sa mga shooter ko, parang medyo nadagdagan yung mga, mga request ko, ganun. Kasi nga parang, for every scene, may gusto na akong parang ngayon may gusto na akong, dati kasi, keep it clean, ganun lang parang, sige, basta ma-shoot mo ng malinis yan, bigay mo sa akin, ako bahala, ako mag-edit. So, ngayon, meron ng parang, parang iparamdam natin, gamitin natin yung tools ng visual component like yung camera movement. Yes. Mas gusto ko na siyang gamitin ngayon para mas ma-elevate ko yung Storytelling ko. yes. Ganda. Tama galing no? Director's mindset nga. Oo, Director's mindset. di ba? Parang kung walang nangyayari, meron tayong tool na iba na pwedeng gawin. Yan na yung technical side na Hindi ka pako. binabayaran sa'yo, di ba? Hindi. Actually, kahit di ka naman nag-aral, maano mo yan. Pero kasi mas mapapabilis, no? Yung realization mo kung nag-aral ka talaga. Oh, toll na kayo, Mowel Pan. May 10% po kasi. Ito yung code ko. Hindi, ito, may plano kasi yung Monochrome, no? Mga workshop, mini workshop, no? So, kung maka-attend kayo Abangan. dyan, yes, oo. Ayan, Oo, ayun. Yung- Tama na tayo sa... May maganda ba bang tanong? May nagtanong daw eh. Sige, sino ba yan? Nagpadala ba ng stars yan? Ano ba to? Nagpadala ba Hindi to? pa. Hindi pa. Sige, sabihin niya na. Game niya na, sabihin niya. Ha? Nakapin? Sino ba? Ito? Ang dami mo naman tanong, pare. joke lang. Welcome ang mga tanong, syempre. Yan. Ayan. Ito, may nagtanong si Andre. Yan. Andre, thank you sa question. Ha. Ang ganda na. Tatlong beses na nabanggit yung tanong niyan. Andre, Ang ganda ng tanong niya, no? Baka naman pwede kahit 300 stars. Ayan. Ang ganda ng tanong niya, Kuya Leo, ano yung hinahanap-hanap mong part every wedding? No? Kasi ako wala eh. Ako yung dinner siguro, dinner or crew meal. Pwede na ako dun. Yun yung hinahanap ko eh. Ikaw, Leo, ano yung hinahanap mo? Hinahanap siguro yung yung hinahanap-hanap ko yung mga moment. Yan. Dahil yun yung natin Yun yung parang
yung puso ng Oo, wedding. yung puso nung craft natin eh. Yes. Ang ganda na sagot ni Leo. Sa akin, walang kwenta. Ayan. Hindi, moment talaga. di ba? Moment naman talaga. Ako, DF, yun, hinahanap ko. Yung bayad po, yan. Ako, parang sa akin, moment, wala eh. Hindi mababali yung moment talaga eh. Kahit anong gawin mo eh. Kumbaga, ang dami mo naka-ready dyan ng mga power shot, tsaka mga ganto-ganyan na shot. Pag dumating yung moment, tanggal yun eh. Lagay ko to dito, yun na yun. Yeah. Yun yung, I think, iba, yung masasabi ko na, iba pa rin mag-shoot ng wedding. Kasi yun yung mga Random yun, moments oh. na, di ba technically, Random isa lang moments naman, actually, isa lang yung nangyayari. Pero pag nakahuli ka as a photographer or videographer na, ito yun, ang ganda ng moment na to. Hindi planado. Pero, alam mo, on the technical side, alam mo, nakunan mo, na-anticipate mo, wala na, parang gagano. Wala na, ito na yun. Ito na yung kwento ng wedding niya. Exciting. Tsaka di lang yun, mahalaga rin yung, alam mo yung pinanggagalingan ng moment. Yung parang somehow, ako, maswerte din ako dahil yung familiarity dun sa kinakapture kong moment eh. Parang like for example, yung emosyon ng kapatid. Dahil bilang ako ay isa ring kapatid or emosyon ng tatay, dahil ako isa ring tatay na sa mas nauunawaan ko yung pinanggagalingan ng emosyon eh. Hindi ko lang siya basta sinushoot dahil umiiyak siya. So, mahalaga rin yung naiintindihan mo kung saan nanggagaling yung na yun. Kasi usually kung titignan natin ng weddings in general, lang siya eh, parang celebration, milestone. Pero one way to look at it is parang life experience yan eh. Parang yan yung culmination nung ng parang kang in-invite para ipasilip, para sumilip ka sa buhay nung couple na yun. So, yung emosyon na yun, ba't siya kailangan i-capture is ang haba nung pinanggalingan nun, hindi yun lumalabas ng hindi yan sa wedding, yun yung very very fascinating sa wedding dahil hindi yan yung iyak ng tatay, hindi naman yan lalabas sa tamang okasyon lang or ordinaryong okasyon, nasa wedding day lahat yan dahil culmination yun yung biglang mag-aano yung moment sa kanya na from pagkabata nung bride, nung anak niya or same din sa groom. So, yung swerte rin ako dahil yung environment ko nga na kinagisnan is familiar ako doon kung anong pinanggagalingan doon. Yes. Ganda. Galing, ganda nun. Tama yun. Magandang reminder yan for everyone na nagsushoot ng wedding. Hanapin mo yung root. Diba? Hindi yung nilagay mo dyan, umiiyak. Puta, anong kwento nun? Bakit, di ba? So, mas ramdam mo yun kung makikita mo yung pinanggagalingan. Tama eh. Okay. Question mo na. Inspiring something. Medyo overtime na tayo. May question pa kasi isa dito eh. Ano ba yan? Si Pinggoy kasi yung nagtanong. Sige, nagpadala na istorya. Kahuna. Tropa natin yan eh. Friends of the pod. Pinggoy, napakaswerte mo. Hindi po palakasan dito, pero pwede kayo mag-sponsor. Tropa to eh. Siyempre, naaalala namin yung mga nakaalala sa amin. Yes, ayan. Si Pinggoy, yan, question. Actually, ito naman nadaanan na. So, baka na-late lang siya. Agahan mo ka na si next time, Pinggoy, ha? Okay. Agahan mo, Pasaran na yung telon eh. Oo, ayan. Boss, paano diskarte? Pagtuyo ang vows, walang moments, tapos walang emosyon sa wedding, tapos ayaw din magpa-direct or pag-guide ng couple. May ganun ba? Ayaw magpa-direct? Ayaw magpa-guide? Marami. Actually, Ayan. ngayon, medyo dumadami. Parang napansin ko yung mga young couples ngayon. More on leaning towards sa ganong shoot as is. So, medyo, I think, kailangan natin mag-explore pa ng ways to tell a story para mas ma-execute natin ng maganda yung mga ganong weddings. Actually, tama eh. Kasi marami rin naman talagang ways para mapaganda natin yung wedding, di ba? Hindi lang magpatalon ng bride, Kasi magpa-ikot minsan, ng bride. Hindi minsan lang wala yun namang nangyari sa couple, pero yung nasa paligid nila, merong mga eksena eh. Yeah. Minsan yun yung nakakalimutan Ganda natin. ang angulo nun. Yes, Ganda ang angulo nun.
Proper documentation Yes, lang. Yun, Actually, yun lang. yun, yung nag-greet lang ng congrats sa couple. Laking ano na Yes, nun. yes. Laking ano na Kasi nun. event pa rin yan eh. May mangyayari at may mangyayari pa rin. Dati yung pictorial sa church, hindi namin sinushoot yun. Kasi pinapabayaan na namin yung photographer. Yung yung nasa altar. Yes, yes. Ngayon, left and right, bro. 7200. Candids. Kinakandid namin yung kasi nandun yung batian eh. Nandun yung kung sino talaga yung bride pag dumating yung Free friends. ano yun, parang free. Hindi mo kailangan mag-effort doon. Happy-happy talaga yun. Tutok mo lang doon, lapelan mo nga lang. Kahit walang lapel, okay Shoot as lang. is talaga. Makikita mo. Automatic materials Yes, yun. No? Pag yung mga ninong, iba yung ano niya, pagka-tame, di ba? Yung couple. Pero pagdating ng friends, siya ginagin. So, yun, sinushoot namin yun, di ba? Kung walang nangyari, pwede mo ipasok yun, yung mga batian na yun, di ba? Tapos sa recessional, minsan sa recessional, di na tayo nagsushoot. Pagkatapos nung petals, wala na, tatalikod na yung mga ano natin. Hindi, bro. Nandun lahat yung moment kasi nandun yung mga guests. Nandun, doon bumabati yung mga tao. Makikita mo kung gaano ka-close sa bride yung mga yon, sa groom, di ba? Gold So, mine sa videographer, no? yeah, so sinushoot natin dapat yun. So yun, yung pangalawang be present. Yan. Isa, mas ano yun, minsan kasi parang ano tayo parang yung ano natin sa wedding, parang magre-record ka kapag may nangyayari sa harap mo, then pag wala, post ka ng record mo. Minsan nandun yung mga gold na moments parang mas natural yung emosyon, ganun. So, be present and be more, observant, parang ganun. Ganda. Let your, kung wala talaga, let your camera be a witness dun sa nangyayari. Yung mentality ko sa pag-shoot ng wedding, parang laging, parang gusto ko, parang ang mentality ko lagi, parang iniisip ko siya na pinapanood to ng someone 10 years from now. So, anong gusto kong maramdaman niya, anong gusto kong makita niya on this day. Kung umuulan man, kung bumabagyo man, shoot as is. Kung anong ibigay sa atin, yun lang. Parang gano'n. Ganda. Ganda nun. Oo. Sa sobrang... Yun yung highlights ko, Paps. Pasok sa reels. Alam mo, ha? Alam mo. Pasok sa reels. Pag kasing mag-content niyan ni Boss Leo. Nung nag-shoot kami ng film, siya nagbibiti sa sarili niya. Oo, siya nagbibiti sa sarili niya. Sa sobrang haba ng kwentuhan natin Dala ngayon. pa ako ng monopod. Oo, may tripod sarili yun, siyang for the pang-shoot content. niya. Grabe, sobrang sipag. Sa sobrang haba ng kwentuhan natin ngayon, hindi ko nababasahin yung last question ni Michelle Centillas. Hindi na. Oo, mamaya na lang natin pag-usapan. Kasi nandito na siya. Oo, kasi andito ka naman. Overtime na tayo, guys. So, May boss, nagpapa-shoutout lang. shoutout sa mga nanonood. Maraming salamat sa panonood nyo, guys. Maraming salamat. Boss Leo, isang mabilisan lang, no? Baka meron ka dyan baon. Isa pa, kasi kailangan 2 reels So, meron ka na nung isa, di ba? Oo. Inspiring message para sa mga audience at sa viewers at saka sa mga fans mo na nanonood ngayon. Yeah, actually, Ayan. bago ko makalimutan, gusto ko lang i-commend yung hard work ng papa ko. Because iba yung vision niya Sobrang yung pag-guide niya. Yung, hindi na papa ko, ng parents ko, ng mom and dad ko. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Nag-comment si Tita Bing, ba't si Papa mo lang? Pati mama ko. Kasi hindi naman kumbaga, teamwork nila yung mag-asawa And magpalaki ng 8 anak, hindi biro yan. So, shoutout din sa family ko. And then, yun nga, gusto ko lang i-comment kasi yung, minsan, pag may struggle ako sa personal life ko, iniisip ko yung struggle nila before Sobrang, like for example, may one time na moment kami ng papa ko na finlex niya sa akin yung ads namin sa dyaryo. Tuwing umaga kasi nagbabasa ng dyaryo yun. So tapos gumagawa siya ng way. Kasi yung time na yun, nag-boom yung photo-video coverage service sa Angono. And then nagkaroon din ng struggle yan, yung paano magka-bookings. So, gumawa siya ng way na parang yun yung mga way na effort niya na parang pinakita niya sa akin Manila, alam ko parang Manila Bulletin yata yun or something. Basta famous newspaper na nandun yung nag-add siya, nagbayad siya para makita yung RPN Studio, Roberto Nicolas Lahat Mm. Studio. yata kayo nun, Bob Nicolas, Notion and So, Motion. Parang ano lang yan, ano pa yun, maliit pa kami. Maliit pa. So parang pinakita niya sa akin yung ads na yun. So, tinabi niya yung dyaryo na yun. Hindi ko alam kung natabi yun
Pero, I mean, yung nangyari yun, moment as na in, yun. maliit pa Maliit ako. pa. Oo. Okay. Yes. So, nandiyan tayo sa, sa dyaryo, ganyan. And then, yun pala, parang nag-aabang siya ng tawag para magkaroon ng bookings. Oo. So, naisip ko lang na, pag nakaka-experience ako ng struggle in personal life, parang, masyado tayong privilege sa natin eh. Today, meron tayong internet, di ba? Parang sila nun, parang yung struggle niya nun is, naisip ko na parang walang-wala yung pinagdadaanan ko eh. yung Parang sitwasyon na yun, hard mode na sa akin to. Pero nung panahon nung papa ko, putya, grabe yung discarding ginawa nito eh. So, sobrang gusto ko lang saluduan siya doon. Yes, salute yan. Salute kay Tito Bert. And kay mama ko for showing yung unconditional love niya sa buong family namin. Yes, Tita Bing, yes. Hindi lang sa inyo, nagpakita ng ganyan ng mama at papa nyo, pati sa aming mga ampon, Ian Cruz nandito rin, tsaka si Jay. Ayan, Shout out. Shout out. Tsaka sa akin, sobrang saludo po sa Tito Bert and Tatay Bert na nga tawag namin, Tatay Bert and Nanay Bing. Yes. Maraming salamat. Yes. Alam niya. Ayun, any last words sa mga natin? I think pa rin, student, kahit na pakiramdam mo na na-experience mo na lahat or alam mo na lahat, yung pagiging student mindset, iba yun eh, parang mas mas open ka sa mga knowledge na makuha mo, and of course having the attitude of gratitude, I think important yon dahil pag honor mo yun sa tiwalang binigay sa ng kliyente mo eh. So kung meron kang attitude of gratitude, every wedding na darating sa'yo, papahalagaan mo siya eh. Yes. So mahalagang magkaroon ka ng, and yun sabi ko kanina, be more observant and present, dahil itong mga sinushoot natin eh, balang araw magiging alaala yan eh. So isipin nyo na lang na someone may manonood niyan in the future. And kung ano yung makikita nila doon, kung yun yung ikwento mo para sa kanila. Sir. Highlight number 2. Reels. Or the Reels. Ganda nun, Meron ka Paps. bang message para kay Albert Nicolas? Grabe Joke yan. lang, joke lang, joke lang. Actually, si Albert ang kakaiba rin sa mga hotel ko dahil lumanap ng sarili niyang pathway to greatness. Siguro Marvin, ngayon pa lang iset na natin yung schedule ni Albert. No? Mamaya, schedule na natin yan. Solid. Grabe. Ang solid nung ngayon. Ang dami ko natutunan. Ang dami ko pang gustong itanong. Pero syempre, may part to. Yeah. Ayan. Yo. Boss Leo, maraming salamat sa Sa pagpapaunlak. mga nanonood at sumubaybay. Maraming salamat. Boss, may gusto ka bang pasalamatan? I-shoutout? Sponsors? Salamat sa team ko, Team Notion in Motion. Alam ko na kung sino kayo. Josh B, Rem Salban, Randolfo Sumagio, Boss Rupert, Joel Unida Brothers, Jeric, marami pang sila, sino pa ba? So yun, basta Team Notion in Motion, maraming salamat sa mga sipag nyo. Saludo. Di ko man sinasabi or di man ako ganun ka-vocal, pero salamat sa sa pagtitiyaga nyo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng puso sa bawat shoot natin. So para sa marami pang proyekto na paparating, maraming salamat. Nice. Sponsors. Okay lang, kahit ano. Of course, sinuportahan ako ni Nanlight, Yes, ni of course, MQ nung nakarang Tropa natin film ko. yan. Yes. Maraming salamat. And kay Ace Ryan Ching, maraming salamat. Ace. Yes, Boss Ace. Miss ka na namin, Boss Ace. Si Ace lang kulang ngayon eh. Oo, dalaw ka Pili ko naman. biglang darating yun eh. Pasalamatan din natin yung mga nagpadala ng stars, no? Yes, thank you guys. Kung sino man kayo, napakarami nyo. Naku, Ito, maraming salamat. Yes, sige nga, isa mo. Okay, syempre, Nico Kyoge. Yan. Oy, paparazzi pala. Paparazzi. Oo, paparazzi. Nakalimutan ko, sorry. Sino man nagpadala? Syempre, si Boss Dino. Yan. Ang ating newlyweds. Yes, Karen. Miss Karen. Si Meljan Lim. Cese Mariano. Gracious Balinang. Marilet Nicolas. Yun. Uy, Diba? Grabe. Yan. Let, baka naman. Baka naman, patulong kay Kuya Bob. Kung ayaw ni Boss, ikaw na lang. ikaw na lang. Oo.
Kung mailap to, mas mailap na yun. Actually, kaya ako nga shinare yung story namin dahil alam kong hindi natin mahatak dito si Kuya Bob Malay natin, oh. Malay natin. Sino ba? Malay natin, sumikat ng konti yung monochrome, mapansin. Si Albert ang host. Si Albert ang Ayan, host. oh. Ano na? Jason Santos, si Pinggoy, yan, nagpadala. Reggie Kison, Kevin Arceo. Yeah. Maraming salamat, So, yung Kevin question niya, Arceo. alam nyo na eh. Yung question niya, alam nyo na eh. Si Naymayet. 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 Oh, Ayan. Naymayet Thank pa. you so Sorry, much. Naymayet. Ayan. Alright. Okay. Oo. Ayan. Stars lang muna, sabi ni Let. Oh. Ayan. Shoutout ko lang din yung mga nandito sa studio. Sobrang dami namin. Sobrang saya nitong gabi na to. Oh. Rani, Ian, J, Albert, Nicolas, Michelle, Dino Lara, Karen, Ace, Erica Masalonga, and syempre, director natin, Egay Magararu. Sobrang solid. Sobrang saya. Maraming salamat, Thank Leo. you. Salamat. Guys, see you next week. Luis, Makalinaw. Backyard. Backyard Studios. See you. guys. Monochrome. Signing off. It's out.